Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po ako nagbabalik po sa inyo sa aking YouTube channel dito sa IN Philippine Vlog. Hello! Magandang hapon po. Shoutout po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao daw ay kay Digong, ay para kay Digong. Pero nasaan na siya ngayon, diba? May nagsasabi, ito na nga po ang pag-uusapan natin tungkol po dito kay Digong ng mahuli Rosa ng ICC ay illegal at siya raw ay pinabayaan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikaw ba naman, araw-arawin ka ng pagsabihan ka ng bangag, pagkatapos yung anak naman ni parang praning na abnormal na Vicky Sara, si Vicky Sara, isa siyang vice president at niluklok ng taong bayan, pero ang kanyang ugali ay parang kawatan, diba? Wala sa matinong pag-iisip na sasabihin na hukayin ko ang tatay mo, tapos itatapos at West Philippine Sea at pupugutan ng ulo si Ferdinand Marcos, ang ating presidente. Ngayon, nakarma sila. Diba? Nang makarma, kasalanan pa rin ni Ferdinand Marcos, si Bongbong Marcos. Bakit daw pinabayaan itong si Digong? Paano ba naman, sino ba namang magtitiwala sa mga taong ganyang klaseng taong na sa araw-araw ng paninira sa iyo? Walang katinuan itong pamilya, itong mga Duterte, hindi ang Pangulo ang bangag, sila ang bangag. Dapat bang pagsalitaan ng Pangulo natin ang bangag? Kung sa kanya ginawa iyan, siguro nagwawala siya. Diba? Kaya mahirap yung kanya. Kaya dapat lang na bakit ko sila susupo. Kung ako si Ferdinand Marcos, si Bongbong Marcos, bakit ko sila tutulungan na para hindi mahuli ng ICC. Pabayaan ko na rin sila para tumahimik na. O ngayon, tahimik na. O dinakarma sila. Biro mo ang gasto sa abogado o 140 million. Sige nga, o saan sila? Tapos sasabihin nila wala silang pera. Hindi ako maniniwala. Maraming pera yan. Mga sinungaling yan. Sinungaling yung mga pamilyang yan. Di karapat dapat yun paniwalaan na walang pera. Nakapunta nga ng Hong Kong Di ba? Nang makapunta ng Hong Kong, tuwang-tuwa, nag-speak pa doon sa Hong Kong para sa mga OFW. Para paninira. Ngayon, nang masukul siya, nang mahuli siya, ganyan na sasabihin niya. Tama lang na siya ihulihin at damputin. Kasi kung ang Interpol ay ating hadlangan, sabihin, parang tumututol din tayo kasi ang Interpol, malaki din ang naitulong nila sa ating bansa. Yung mga kriminal na mga nahuli nila, katulad ni Alice Go, kasi yung congressman, naibalik sa Pilipinas, di ba? Si Alice Go, nahuli nila Interpol. Tapos hindi tayo gagamte. Ano yun? Isang pagkakamali yan. Hindi dapat. Kung ikaw man naman yung presidente, kung yung teacher nga, di ba? Pinahanap nga ni Digong kinasuhan niya sa pag-joke lang. Tapos yan, ganyan. Di ba? Kaya tama lang. Tsaka alam mo, yung kasalukuyan nag-aano si Digong, yung na malaya siya, yung mga rally nila, siyempre, puro paninira at nakakababa ng ating ekonomiya ng ating bansa. Hindi na nga nakakatulong dapat sa kanyang katulad niyang matanda na siya. Dapat inaalalayan niya itong ating bagong Pangulo, hindi yung paninira.
Kasi ang ano nila, intention nila, kaya gano'n sila, paninira ang ginagawa nila. Gusto nilang si Sara ang maupo. Hindi umubra. Matalino si BBM. Oh, diba? Matalino si BBM Marcos. Kaya sa kanilang mga paninira, hindi sila uubra. Oh, ngayon, nagmamakaawa na si Digong na gusto niya doon dito sa Pilipinas mamatay. Mamamatay ka na lang at uuwi ka sa Pilipinas na nakalagay sa garapon. Oh, cremate! Oh, i-cremate siya doon at ililigay niya sa garapon para yung kanyang abo, total malapit sila sa Davao. Oh, itatapon na lang ganyan sa Davao. Oh, pataba sa mga pagkain sa mga isda. Ganun talaga. Kahit ako hindi ko tutulungan niya, pabayaan mo na sila. Kasi yan si Digong, malakas mang asar. Presidente siya, dati siyang presidente, dapat inaalalayan niya yung bago, hindi nakikipagtulungan siya, hindi yung paninira. O, di ba? O, paano po yan? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking YouTube channel. Sana po ay paki-like and share ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Hello, Digong. Mag-ingat ka na lang dyan para sa iyo ay makamtam mo ang iyong hostisya sa iyong mga tao. Sige, bye-bye. Maraming salamat po.